Mag-aayos mo. Isabel unit yung gusto ng client niyo. Ngayon, na-tripping nyo na. Ang model house natin is nandito. Dito nyo siya dinala bukas. Ngayon naman, ang gagawin niyo after na yung client niyo is na-deal nyo na, okay na yung client niyo. Ngayon naman, pupunta kayo kay marketing para kuhanin lahat ng developer docs or yung dev docs or yung documents na kailangan ma-sign lahat ng client niyo. So, lahat iyon, mula buyer's information sheet, lahat ng mga kailangan pa natin dito para ma-process yung unit na kinukuha niya, kailangan niya ma-sign, kailangan syempre kasama niyo siya. Plus, kailangan niya din syempre mag-submit ng mga documents or mga requirements na kailangan natin dito. Plus, online after nang maibigay niya yung, let's say, two valid IDs, plus yung reservation fee, proceed naman siya for marketing and admin interview. After nun, of course, yung kanyang reservation fee is ibibigay niya kay marketing or kay cashier para ma-process niya sa PR, or mabibigyan siya ng PR. Yung PR natin is probationary receipt. So yun ay papalitan naman natin ng OR once na mag-reflect sa system. Yung parang sinabi ni Ms. Sab sa atin kanina na once na ang client ninyo ma-close na, parang isasabay siya sa adcom ninyo. Pwede siyang isabay sa adcom ninyo. Basta ma-process lahat ni marketing, ma-set up, after nun ma-OR or mapasok sa account natin sa system, which is yung SAP, doon ni accounting. Basta mag-reflect sa system, papalitan natin yun ng OR at ibibigay nyo kay client po ninyo. Kaya pwede kayo yung magbigay po nun. After nun, makaka-receive si client ninyo ng kahit mga after 1 week, email confirmation para sa unit na i-avail po niya. So ito yung kailangan nyo tandaan pag meron kayong closing. Diba? So first time, of course, syempre kausap nyo yung client ninyo, na-tripping nyo, napakita nyo yung unit na gusto nyo, o gusto niya. After nun, dadalhin nyo siya sa office, kahit dito, or sa office natin sa Vista Mall. Tapos ipapasign nyo lahat yung mga dev docs po. Dev docs po natin, after po nun, yung two valid IDs upon reservation process, and then the reservation fee, plus the marketing and admin briefing, and then email confirmation is after, 1 week after. Yun po siya. So ito yung mga kailangan niyo pong tandaan sa reservation process. Paano naman po kayo magka-qualify ng mga clients ninyo? Ang clients po natin dito ay ina-allow natin hanggang 65 years old. So kailangan alam niyo din po kung ano yung ino-offer na years per month ng mga marketing natin dito. Let's say halimbawa, 15 months ang ino-offer ng Lysandra series. Dapat i-add niyo po yun doon sa ating buyer's age. Kung ang client niyo ay 45 years old, plus 15 years. So, ilan po yun? 45 plus 15. 16. So, ngayon po, pasok po ba siya or hindi? Kung 65 years old yung inalaw natin, pasok naman po siya. So, ngayon naman, kung halimbawa ang client ninyo naman ay nasa 50. Tapos, ang kanyang 50, plus 15 pa for the regular na bank natin. Pasok ba siya or hindi? Pasok ba din? Titingnan natin yung mga birthday niya. 50 plus 65, 15 plus 15, pasok pa din siya? 15 plus 15? Kailangan ba sakto, hindi lang pas ng months? Kailangan po yun. Plus kasi i-ano nyo pa po doon, i-add nyo pa po yung halimbawa, DP months natin doon. So, hindi nyo lang siya pwedeng tignan doon sa 15 years na binabayaran niya kay bank. Kailangan nyo din siyang i-check, i-double check doon po sa DP na binabayaran niya. Para kung halimbawa 45 years old po si client niyo, plus meron siyang 4 years to pay sa bahay na binabayaran niya, meron siyang kailangan bayaran na 15 years kay banko. Doon. So, ito-qualify niyo po siya doon. Pero again, sa edad naman ng client natin dito, nag-offer po tayo kay bank ng 15 years pag po ang client niyo ay self-employed or locally employed, and then 20 years pag locally and self-employed, pag naman 15 years is OFW. Pag yung client niyo ay talagang sobrang maedad na hindi na papasok sa 65 kung i-qualify niyo sa DP Pay, and then monthly pay kay bank, pwede niyo pong i-offer yung 10 to 5 years. Yun po yung pwede nyo i-offer. So again, kailangan maging ano din po kayo dito sa sa mga client ninyo, na double check nyo kung ano ba yung edad ng client ninyo, kung papasok ba siya, kung pasok ba siya sa qualification or requirements na binibigay ni bank. Yun po yun. And then aside from that, syempre yung source of income. Kung ano po ba yung client ninyo, locally employed, self-employed, or OFW.
Yun. So dapat na-identify niyo po yun kung ano po yung source of income niya. May mga times kasi tayo dito na halimbawa ang client naman natin is nasa self-employed. Pag self-employed, syempre di ba malaki yung income niyan monthly? Let's say maabot ng 130, example. Pero yung required salary natin for the unit is nasa 200. So hindi pa rin siya pasok. Doon papasok yung co-borrower natin. Sa co-borrower natin, nag-aalaw po